Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good evening, Ders TV. Maybe if this legit first time na narinig ko yung limits ng movie ng KP, maybe this is the first movie that makes a hit in the ABS-CBN movie, outnumbered lahat yung mga other movies. So ABS-CBN take advantage mga big boss para makagawa na naman ng movie aside from Copino, at dito na naman mababash KP kasi sa kaindemanda nila sa movie world ay di nahihinto itong mga management na gawan sila ng movie. More blessings to come, even you are married na, still we will support you both." Wag naman sanang hihinto si Kim sa Showtime at sana bigyan pa rin sila ng pelikula kahit mag-asawa na sila. Love them both. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, isa po ang My Love Will Make You Disappear sa talaga namang nakapagbigay po ng napakalaking ambag dito po sa ABS-CBN. Actually, mga kakimpaw, na ipaliwanag ko na po yan kanina na isa po ang Kim Pao or ang movie ng Kim Pao sa nakapag-contribute po dito sa 3.33 billion na ipinasok po sa ABS-CBN. Marami po sila doon mga kakimpaw. Isa ang My Love Will Make You Disappear sa nagpasok po ng malaking halaga, no? And sana nga po mga kakimpaw ay mapagmitingan na ng management ang tungkol dito sa panibagong movie na naman ni Kim and Paolo pakatapos po ng Copino. So hindi po yun imposible kasi napatunayan na po ng Kim Pao kung gaano sila kalakas sa masa, sa takilya, maging sa labas po ng ating bansa. Talaga naman po pinag-uusapan at dinudumog ng mga OFW maging dito naman sa ating bansa, 'di ba? Kaya deserve nila ng panibagong movie mga kakimpaw. Kaya for sure nagme-meeting na po ang mga management para po sa panibago na namang blessings na ibibigay nila sa Kimpaw, kasi hindi po talaga tayo bumibitaw sa bawat project nila. All out support po tayo. Meron kasi tayong tinatawag na pagtutulungan, meron tayong unity. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa gabing ito, at unahin na nga nating talakayin ang tungkol dito sa naging mensahe po ni Dave Sandoval, isa po sa malalapit kay Chinita Princess. Sabi niya mga kakimpaw, "So happy to finally do something special for a super nice person." Nakakatuwa kasi aside from being a versatile actress who brings happiness through her project, marami din siyang natutulungan sa mga taong nangangailangan. Thanks for the trust and happy birthday ulit, Kim Chu. So ang dami po talagang nakaka-appreciate sa ginagawa ni Chinita Princess. Nakikita po at nararamdaman nila itong malasakit na ginagawa ni Kim Chu. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa mga sentimiento ng mga Kim Pao fans sa ABS-CBN na dapat daw po ay ma-recognize talaga itong tambalang Kim Pao dahil ito daw ang most valuable star sa ABS-CBN. Ayon nga dito ng isang netizen, ABS-CBN should recognize that Kim Pao are its most valuable stars. Their movie series and concert consistently generate strong success, proving their value to the network. They deserve to be supported and treated with the appreciation and respect they clearly deserve. So tinagpo ang ABS-CBN, yes naman, kaya nga pinasalamatan si Kim and Paolo, di ba? Or ang My Love Will Make You Disappear dahil nakapag-ambag sila ng malaki sa ABS-CBN. Sabi pa ng isa dito, consistent consec 3 years na ata special mention ng Kim Pao sa Financial Investor Report ng ABS.
Congratulations hashtag Bini and hashtag Kim Pao. Pero tama ABS. Just like YG and Hybe, BV and BTS, respectively, Bini is to ABS. They just need to handle Bini right to take advantage of Open. Then sabi naman ng isa, milking cow daw po itong si Kim and Paolo or ang tambalang Kim Pao ng ABS-CBN. Sabi dito, milking cow ng ABS-CBN ng Kim Pao kaya nga pinag-world tour kasi alam na patok sila sa ibang bansa. Ang willing ang fans nila na gumastos pero sana protektahan din sila kaya nang protekta nila ibang artist nila especially si Kim kahit anong bash kay Kim wala silang sagot. So correct mga kakimpaw, sana po pinoprotektahan din po nila si Chinita Princess, ganun din si Paolo, 'di ba? Laban po sa mga pambabatikos na ginagawa po nila kay Chinita Princess lalo na po ngayon mga kakimpaw, 'di ba? Sana protektahan naman nila si Kim Chu kasi syempre mga kakimpaw para patas lang kasi si Kim or ang Kim Pao nagdadala talaga ng malaking income yan sa ABS-CBN. Kaya to be fair, protektahan nila ang Kim Pao, 'di ba? Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga ka-Kim Pao ang tungkol dito sa titirhan. Sa titirhan daw ha, sa bagong tirahan or titirhan daw ni Kay at ni P. Sabi kasi dito sa post, sa new house daw sila titira. So may pinagagawa pala. This is it pansit. So wala naman po siya diyang sinabing pangalan mga kakimpaw. Pero maraming nagsasabi na ay Kim Pao ba to? Kim and Paolo Avellino ba ang tinutukoy mo sa naturang post na to? So ganyan naman talaga ang mangyayari mga kakimpaw, 'di ba? Sa oras po na makasal si Kim and Paolo Avellino, 'di po ba? Talagang magsasama sila sa isang tahanan lamang kasi syempre doon po sila bubuo ng pamilya. Masayang pamilya na kung saan talaga namang mas lalong magpapatibay pa po sa samahan nila ni Chinita Princess. Very important po kasi na komportable po tayo sa tinitirhan po nating bahay, 'di ba? Kumbaga may comfort po tayo. And dapat lang 'yun at bagay 'yun kay Kim and kay Paolo Avellino mga kakimpaw kasi sa loob ng ilang taon yung buhay po nila ginugol po nila sa showbiz industry. Kaya kung mag-retire man sila or mag-resign man sila mga kakimpaw, it's final na po, 'di ba? Sa tatahakin po nila na panibagong destination and alam naman natin kung ano yun mga kakimpaw, hindi na po sila pabata kundi sila po ay nagkakaroon na po ng edad. Taon-taon pong nadadagdagan ang kanilang edad mga kakimpaw kaya dapat lamang po talaga na pag-isipan nilang mabuti ang mga susunod po nilang plano. Kasi kung tatanda lang naman sila sa showbiz mga kakimpaw, paano naman pag tumanda na sila, 'di ba? So wala silang alam niyo yun natatawag na anak or matatawag po na asawa or what, 'di ba? Kaya sana pag-isipan po nila yan hangga't maaga pa mga kakimpaw, wala pa silang 40. Kaya sana pag-isipan nila yang mabuti. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.